Naku po mga tol, kinumpirma ni US President Donald Trump ang malaking puwersang militar ng Estados Unidos na papunta na ngayon sa Iran. At ayon mga tol sa mga ulat ay umalis na si Ayatollah Khamenei, yung supreme leader ng Iran, at nagtago na daw sa bunker. No, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, gusto ko lang ulit linawin, hindi po ako ang magbabalita sa inyo. Tayo'y manonood ng balita, ako'y manonood ng balita, at the same time magbibigay ako ng reaction and commentary. Kaya nga to tinatawag na reaction video, no? Hindi to news video mga tol. So ngayon ay merong balita at kinumpirma na daw ni US President Donald Trump na may puwersang militar ng Estados Unidos na patungo na sa Iran, no, habang mahigpit na minomonitor ang sitwasyon sa bansa. No, eto'y balita mula rito sa Net25 at pag-uusapan din naman natin yung balita naman dito sa WION kung saan sabi rito Iran-US, Khamenei flees to Tehran bunker, no? Nagtago na daw mga tol sa Tehran bunker etong si Khamenei sa gitna ng US strike fears, no? So ito ay ang mga pag-uusapan natin. Bago natin to simulan, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Samahan ninyo ako mga tol at pag-usapan natin itong mga balitang ito sa ating daigdig. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Sinabi ni US President Donald Trump na may isang malaking puwersa na patungong Iran at mahigpit umano niya ang binabantayan ng sitwasyon sa bansa. So eto na, no, inanunsyo na mga tol at kinumpirma na ni US President Donald Trump ang malaking puwersa ng Amerika na papunta na ngayon dito sa Iran. Ginawa ni Trump ang pahayag sakay ng Air Force One habang pauwi ng Estados Unidos mula Europa matapos tumalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. Ano, sabi niya? You know, We we have have a lot of ships going that direction just in case. a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that We have a big flotilla going in that direction. direction, and we'll see what happens. And we'll see what happens. Force. We have a big force going toward We have a big force going toward Iran. Iran. I'd rather not see anything happen, but I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. If they would have been dead, every one of them would have been hung. So, kumbaga parang sinasabi ni Trump na siya ang pumigil doon sa mga dapat ibibitay sa Iran. Yun yung mga nahuling demonstrator, mga nagpoprotesta sa Iran, nahuli at nakatakda sanang bitayin. Pero sabi nga ni Trump, na kapag daw ay itinuloy ng Iran ang pagbitay doon sa mga taong nahuli nila ay agarang kikilos militar etong US. Pero sabi hindi na daw itutuloy ng Iran, kaya sinasabi ni Trump na siya ang pumigil. Ayan, I stopped 837 hangings on Thursday and they would have been dead. Sabing ganoon, patay na sana sila ngayon. Say, if they would have been dead, every one of them would have been hung. Kasama sa mga susugod na puwersa ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln, ilang destroyers at fighter aircraft na nagsimulang umalis mula sa Asia Pacific noong nakaraang linggo. Ayan na, di ba? Kasama dun sa mga susugod, sabing ganun. Ito ay kasabay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos kasunod na mahigpit na crackdown ng pamahalaan ng Iran sa mga nagpoprotesta sa mga nagdaang buwan. Di ba ginawa din ng Amerika yan mga tol doon sa Venezuela? Una, pinapunta muna nila yung kanilang mga warship, yung kanilang mga destroyer, di ba? Doon sa Caribbean. Ngayon, kaya-kayang ulitin ng Amerika yung ginawa nila kay Maduro dito sa supreme leader ng Iran.
Ano sa tingin ninyo mga tol? Ngayon, dito sa ibang balita, mula rito sa WION. Ayan again, manonood lang tayo ng balita. Hindi ako ang magbabalita sa inyo. I-share ko lang sa inyo itong ating panonoorin. Tapos mga tol, magbibigay tayo ng reaksyon. Sabi rito, Khamenei flees to Tehran bunker. So pumunta na daw ng Tehran bunker itong si Khamenei sa gitna ng US strike fears. Iran braces for potential US military action with reports indicating Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has relocated to a fortified underground bunker in Tehran following security warnings. Kasi nga kinumpirma na ni Trump na patungo na sa Iran yung kanyang malaking puwersa. So panoorin natin to mga tol. We're now turning our focus. As the U.S. attack looms on Iran, Tehran is making sure its top leadership remains intact in case of any eventuality. And this comes as Trump threatened military intervention after Iran's brutal crackdown on domestic protesters, with human rights groups reporting over 5,000 deaths. Dami no? And according to a report, Iran's Supreme Leader, Ali Khamenei, has been moved into an underground shelter in the capital city after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential U.S. attack. Baka sabihin nyo na naman, nagbabalita ako ng fake news. Unang-una, hindi ako may sabi niyan. Nanonood lang tayo pare-pareho mga tol. Ito yung sabi sa report. Sabi, report says Khamenei moved to a bunker. No? Ano ba yung bunker, 'di ba? Yung mga underground facilities yun kung saan nandoon yung safe location para sa mga matataas na leader na katulad nito, para safe, for example, sila sa mga missile, mga bombahan, 'di ba? Kaya nga ngayon nauso na rin yung yung mga bunker buster na tinatawag, yung talagang bumabaon sa lupa kasi nga alam na nila mga tol na may mga ganitong klaseng safe. Kumbaga hindi na uso yung safe house ngayon no? Kasi kayang-kaya nang tirahin yun Yung mga safe location nila talagang sa ilalim na ng lupa. Ito sabi sa report underground bunker in Tehran, no? Sa Tehran. The report further added that the Supreme Leader's third son, Masoud Khamenei, has taken over day-to-day management of the leader's office, functioning as the de facto main channel for coordination vis-a-vis the executive branches of the government and the security forces. The Fars news agency reported that Iran's Supreme National Security Council has officially greenlit the end of more than 2 weeks of digital blackout, during which thousands of protesters were killed, though it also added that internet connectivity remains unstable due to a technical complication. Now, the IRGC-affiliated media quoted the CEO of Iran's telecommunications company, who suggested that problems affecting access to the internet are expected to be resolved on Sunday. The official said that efforts were underway to stabilize connectivity after intermittent disruptions. So may mga problema pa rin sa internet at parang inaasahan nilang babalik na sa Sunday daw. Sunday ngayon kailan kaya Sunday? Hindi, kasi iba yung araw natin sa kanila From around midday on Saturday, many users across Iran briefly regained access to the internet. However, the connection was short-lived and unstable. So binalik na yung internet connection nila pero unstable pa. Now, the son of Iran's president, Masoud Pezeshkian, called on Saturday for internet connectivity to be restored. Yusuf Pezeshkian warned that more than 2 weeks of blackout could exacerbate the anti-government sentiment. And as the air grows thick with the likelihood of a conflict between the two rivals, several major airlines have begun rerouting and canceling some flights across West Asia. The list include KLM, Air France, Lufthansa, British Airways, and Finnair. And parallel to this, human rights activist news agency said that on 28th day of the protests, the death toll has reached over 5,400 fatalities. Grabe 5,400. Wala pang gera niyan mga tol. Sila-sila pa lang yun. Sila-sila pa lang yung mga nagkakagulo nun. Wala pa yung talaga, yung actual na labanan mula sa US o kaya Israel at saka Iran. And this while more than 17,000 deaths are currently under investigation. The Canadian government has put the toll at 3,117, including near 2,400 deaths that it has labeled martyrs. Martyr ang tawag dun.
Now, on the other hand, Iranians around the world continue to hold rallies and marches in support of protests inside the country, which one such protest was organized in German capital Berlin, where around 3,000 rallied to demand the removal of Iran's clerical leadership. Protesters prominently displayed Iran's pre-Islamic Revolution Line and Sun flag, which is a symbol of Iran's former monarchy, while also emphasizing their opposition to being labeled supporters of the late Shah. While some participants insisted that their focus was on building a democratic future for Iran through free elections. Okay, so nagkakagulo kasi sila doon mga tol dahil nga marami sa mga Iranian ang gusto nang palitan yung kanilang rehime, no, yung kanilang leadership doon mga tol. So nagkakaroon na sila ng pagkakabahabahagi doon. Meron pa rin syempre ang nananatili sa taga-suporta ni Ali Khamenei. Pero meron na ring iba na gusto ng palitan kumbaga. Ngayon, eto daw si Ali Khamenei ay dahil nga sa security, para sa seguridad mga tol, ay inilipat na sa isang underground bunker dahil nga rin mga tol sa banta ng US strike, no? Dahil sabi nga na nga rin ni Trump, kung napanood nyo kanina, 'di ba? Pinanood natin kanina, meron daw malaking puwersa militar ang patungo na doon sa Iran. Hindi natin alam mga tol kung ano pa yung mga susunod na mangyayari, pero sana naman, no, hindi na to magsimula ng panibagong labanan na naman dito sa ating daigdig. Pero kung ganun man ang mangyayari, wala na rin naman tayong kailangan ikagulat doon kasi ganun na talaga eh. Nakatakda na yan mga tol eh. Anyway, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi? Eto ba'y panimula na naman ng panibagong labanan ng Amerika at saka ng Iran mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.